Mga kapaglaom, doesn't a right relationship with God exempt you from being tried? Why must you be tried when you think you've lived right with God? Join us here in our short journey in the life of King Asa, here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. What a blessed day, everyone, and welcome to Let's Pray Pilipinas. Despite the challenges we face each day, we still praise our God for His blessing of protection, His provisions, mercy, and His grace. Today, ato makauban si kapaglaom Pastor Luel Quinto. Maayong adlaw, Pastor. Yes, good morning kapaglaom Giselle, and good morning sa atong tanang mga viewers nining kabuntagon. Here in Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, you don't have to pray alone. As we begin, may I invite you to join with me and kapaglaom Giselle in our prayer. Mag-aampo kita. Gamaning na Diyos, nining kabuntagon, Ginoo, dako ang among kalipay. Nga imo kami giproteksyonan sa tibuok gabi, og nining sayo sa kabuntagon, kami Ginoo hiliusa sa pag-ampo, sa pagdala sa among mga lulan, og sa among mga kabalaka, sa among kinabuhi. Panalangini kini nga programa, panalangini tanang mga viewers, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor for that prayer. Mga kapaglaom, once again, amo kamong giimbitahan. Kung kamo adunay mga prayer requests or praise reports, doon natin mga hotline numbers makita ubos sa inyong mga TV screens. Mga kapaglaom, kung kamo po naglantaw sa inyong Facebook Live, palihog comment lang sa ato ang comment section o palihog ibilin inyong mga prayer requests or praise reports sinha mga kapaglaom o palihog tabangi mi kung saan mo namo sa pag-ampo, matabangan mo namo labi na gid sa inyong mga kaila, palihog i-share ang ato ang links ato ang programa karong adlaw ug mga kapaglaom, palihog i-mention ang inyong mga friends or family members or mga colleagues nga adunay gusto ipaampo. So mga kapaglaom, ato ang sugdan pagbasa nga ato ang mga prayer request karong adlaw. Alang sa first batch ato ang prayer request, gikan kini sa ato ang sender 3396 mga kapaglaom, nagpaapi sa pag-ampo alang sa iyaha nga health og malinawan ang iyahang pamilya og unta makatrabaho na siya kapaglaom Pastor. Doon na po'y prayer request din hiya alang sa iyahang ang alang kang Genevieve Salvador o kang Nico Salvador. Usa kini ka mother and son kapaglaom Pastor. Ingon siya diri let us include them in their prayer. Wala gisgutan ang ilahang balatian no apan ato kining apis sa mga pag-ampo. Doon na po'y prayer request din hiya alang kang or ang nagpadala si Jerilyn Apatan, taga Concepcion, aduna siya sakit sa iyahang liog, aduna siguro yung naghubag or unsa ba, nagpaapi siya pag-ampo tungod kay usa siya ka chorister or song leader sa ilahang simbahan din sa Concepcion Church ug usa kini ka hindran sa iyahang pagka-song leader kapag laong Pastor. So let us pray ato siyang tabangan nga unta maayo na siya. Dunay prayer request din hiagikan kang 3826 prayer request mga kapaglaom alang sa iyahang mama, hinaot nga tagaan siya og maayong panglawas og anaa siya sa maayong nga kahimtang og mga kapaglaom hinaot nga walay sakit pod nga modangap ngadto kaniya. Prayer request pod gikan kang 7648 mga kapaglaom atong iapil sa pag-ampo nga unta mobalik na iyahang gana sa pagkaon tungod sa nabalaka siya og nahadlok siya tungod kay nawala iyang gana sa pagkaon no si kapaglaom Chinchin. So let us pray for her. Also let us include Jennifer Alcurin ang nagpadala si kapaglaom Letty Alcurin nga unta maayo lang iyahang trabaho o sa ka trabahante sa ka factory diha sa Cebu ug ato siyang apil labi na gyud sa iyang health og protection. Let us also include in our prayers today mga kapaglaom ang ni sa ato ang sender si
Bryce Julian Hermosa alang sa iyahang complete nga healing. So let us request kapag laong pastor to pray with us. Sige, mag-ampo ta, atong ampuan kini nga mga prayer concern. Gamanan nga Dios niini nga kabuntagon, nagadangog kami kanimo sa pagdala Ginoo sa mga prayer concern sa among mga higala, sa among mga viewers, isip imong mga membro sa dakong panimalay sa Dios. Among ginaampo Ginoo ang request sa among igsuon nga nagahangyo siya nga kanunay healthy og malinawon ang tibuok niyang panimalay og makatrabaho na siya. Among ginaampo Ginoo nga ikaw magatugot og magahatag sa iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Among ginadala sa pag-ampo niining kabuntagon Ginoo ang kahimtang Ginoo sa among mga higala nga father nga mother and son nga si Genevieve Salvador o si Nico Salvador. Yes. Ikaw na sayod sa ilang kahimtang, ikaw Ginoo nakaibalo sa ilahang mga concern sa ilahang nga panimalay, ikaw Ginoo magahatag og kaayuhan sa ilahang mga balatian og magahatag og maayong panlawas kanila. Ginadala namo sa pag-ampo karon o Dios si Geraldine Apantaga nga siya Ginoo serbisyo kanimo isip nga aktibo kaayo sa iglesia. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang karon, sa iyang bugon, sa iyang liog nga hinaot kini maayo og wala nay mga dagkong kakulian nga maabot pa sa iyang panlawas. Amo usab ginaampo ang mama sa amo nga sender karon nga ikaw Ginoo mag-ayo kaniya nga sa iyang pagtrabaho ilikay Ginoo sa mga katalagman kung unsay mga kakulian sa ilang panimalay, ikaw Ginoo nasayod sa mga challenges nga ilang ginaatubang, panalangin sila o Dios. Kauban man Ginoo sa ilang panlawas, ihatag Ginoo ang lig-on nga panlawas kanilang tanan o ayuha sa mga balatian. Amo usab ginaampo o Dios nga mobalik na ang gana sa pagkaon ni Chinchin Cafe nga mao kini ang iyang concern aron nga siya Ginoo makapadayon sa pag-alagad kanimo, mawalang makabalaka sa iyang pangunahuna, makaangkon siya og kalinaw. Ug amo usab ginaampo Ginoo ang request sa among usa ka sender nga imong panalanginan og proteksyonan iyang anak nga nagatrabaho sa factory sa Cebu. Ikaw Ginoo nasayod nga siya Ginoo dunay mga challenges nga ginaatubang labi na sa kahimtang karon sa COVID nga ilikay nimo sa balatian si Jennifer Alcorin. O mo ginaampo Ginoo ang complete healing alang sa kay Bryce Julian Hermosa. Ikaw nasayod sa iyang panlawas, sa iyang kahimtang, ayuha siya Ginoo, tanduga siya sa imong mayong kamot. Amo kini ginadala sa imuhang tiilan kay ikaw amog na saligan nga Dios nga dakong mananambal. Amo kini ginapasalamatan ang imong pagtubag sa imong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much for prayer kapaglaang pastor. Now mga kapaglaam atong paghisgutan ang lain na usab nga discussion. No, naghisgot kinig mass trials. Come, hisgutan kinig kapaglaang pastor nga adunay mga instances sa atong kinabuhi nga maka-question kita sa Ginoo. Nganong adunay pagsulay, nganong sulayan man ang usa ka tawo? Or is it necessary nga muagi gyud tag mga pagsulay sa kinabuhi kapag laang pastor? So ang ato nga title mga kapaglaom no niini nga kabuntagon is a very interesting kapaglaom Giselle. Nga moabot ba ka jud no moabot ba kining mga pagsulay no? Gitawag siya nga pagsulay. So mga kapaglaom nakasulay na ba mo og mga challenges sa inyong kinabuhi? And the Bible is telling us nga doon na dyo'y mga pagsulay nga moabot bisan pa sa mga Kristohanon kapaglaom Giselle. That's right. Nga kining mga pagsulay ingon sa balaang kasulatan, this will mold us to be a better person. Wow. O usa ni ana ang virtue nga gitawag nato perseverance. No, perseverance. So sa ato nga topic karon, dunay very interesting story kapag laom Giselle. Yes, usa ka story sa usa ka certain nga king. We know him as kanang very righteous and naghimo siya tibuok kinabuhi niya kapag laom pastor, naghimo siya maayo lang gyud. Yes. Dinha sa iyahang kingdom o sa iyah labi na gyud naghimo siya maayo nga butang dinha sa ato ang Ginoo. He is the third king of Judah. Kung wala ako nasayb kapag laong pastor, he reigned
41 years sa iya nga kinabuhi as a king, no? We are talking about King Asa. Asa. Yeah. Wow. Makita nato ni sa 2 Chronicles Yes. 14, no? Sa kung naamoy mga Biblia in 2 Chronicles 14, naa diha si King Asa nga makaingon ta ba nga murag perfect adyud ang iyang Yes. pagdumala isip Yes. usa ka hari. Ang first agenda yun niya kapag laang pastor, nindot kaayo. He took away the altars of the mga strange nga gods, no? By the way, ang mga former nga kings nga before sa iyaha, naghimo og mga katong mga strange gods kapag laang pastor, nagbuild sila og mga Diyos. Oh, Diyos. Yes, no? Dayon pag-reign dayon ni King Asa, somewhat we expect nga ang mosunod dayon nga king mura po the same ang iya nga attitude, the same ang iya mga agenda, ang mga nag-exist na nga mga nahitabo dito as nga kingdom. Siguro mo na po ang iyang ipadayon apan lahi si King Asa kapag laong pastor mo to. Pero meron niyang gibuhat ang first din paglingkod gyud niya sa iya nga throne is he took away those altars nga nagpalibot sa mga kingdom, mga strange gods, mga anaa sa mga high places, mga graven images. He cut them all down. Pagkanindat kapag laong pastor. So ang mga Diyos nga kaniadto, ang ubang mga hari ila kining gisimba, ila kining gipatukod, gipatindog, si King Asa sa diha nga siya na mga kapaglaom ang naglingkod. Yes. No, siya na ang nagdumala sa gingharian. Una jud niya kining agenda. Yes. Iya kining gipakuha, unya gipadugmok to, gipangsunog, gipangwala. Yes. So in other words, naghimo jud siya og right relationship with the Lord. Pagkanindot. Another thing, mga kapaglaom, he commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to do the law and the commandments. Gibalik ang first love nila dinhaa sa Ginoo. Siguro kay the former nga mga kings, no, sama sa atong isgutan, siguro nawala sila sa pag ilahang relationship sa Ginoo, nawala gyud, na lost gyud sila. And also, he took away out all the cities of Judah, the high places and images. The kingdom was quiet before him. Nindot day kaayo. While nag-reign si King Asa, adunay kalinaw, adunay peace sa mao nga kingdom. So ang iyang nga agenda is God first. No, Yes. makita nato. Wow. Kung ang atong mga pangulo ingani ra unta ba no? Pag God nindot. first. Ginoo jud ang giuna. Yes. Ang mga tawo gipasuod ang ilang relasyon to God. Yes. Unya gipangkuha tong mga Dios mga idols nga ilang gi-worship no kapag laom di sa atong mga kapaglaom nga tan-aw karon. Pagkanindot. Apan ang pangutana kapag laong pastor, is it ang right nga relationship ba nato sa Ginoo maka-exempt ba ni sa tuwa? Doon na ba exemption kung aduna kay right relationship sa Ginoo kapag laong pastor? Yes, mga kapaglaom, na usahay maghuna-huna ta that if we are serving the Lord, ang tanan na lang hayahay. No? Ingon pa Yes. nila, we are thinking nga if we are serving the Lord, ang tanan na lang is happiness. So everything will be a bed of roses. Yes, That is the wrong smooth concept. lang. That is the wrong concept of Christianity. Aha. Kay bisan di ay gaalagad ta sa Ginoo, bisan di ay matinud-anon ta sa Ginoo, there will be difficulties, there will be challenges. Let us always remember that one. That's Kay sa right. balaang kasulatan kapag laom Giselle, Yes, daghang mga eksperyensya ang atong mga katawhan sa mga tao sa Ginoo nga bisan sila nag-alagad nga matinud-anon, niabot ang mga kalisod, mga trials, bisan pa si King Asa. No? Bisan pa sa iyang good leadership, bisan pa sa iyang God first nga leadership, pero may mga challenges. Nadyo yung mga So, in pagsira. other words, right relationship with the Lord will not exempt you to face difficulties and trials. Wow, that's right. And of course, usahay atog yung ma-question. Siguro mo na gid ni ang innate sa as a human kapag laong pastor, doon na gid tay kanang kana bang huna-huna dayon nga once we follow the right track unsay mga will sa Ginoo atong yung tumanon, na dayon lang huna-huna ngano nakabati ko ani ngano gisulayan ko nga faithful kay ko sa Ginoo ngano bang wala na butang tanan ng ako ang gusto mahitabo wala. So, i-question pa yun nato ang Ginoo I-question pa sometimes, yun. no? Yes. Ginoo, I am returning my tithes and I'm giving my offerings. Yes. Faithful ko gasimba Miyerkules sa Biyernes, so tanan nga mga adlaw, Yes, gaampo gaampo. ko. Yes. Nganong naikalisod, nganong naay mga pagsulay. Yes. That's why as what I have said a while ago, mga kapag always remember this. That is a wrong concept in Christianity. Nga kung gaalagad ta sa Ginoo, o niya nata sa iyang kamot, we are faithful, wala na yung mga kalisod. So that Yes. is a wrong concept.
So, ang good thing diri kapag lampas atong basahon, through trial, mga kapaglaom, God leads His children to perfect trust. Pagkanindot, it is in trial ay mga kapaglaom, mga pagsulay, that perfect trust will be shown. No? Makita ang perfect trust nimo din sa Ginoo, perfect faith will be tested, and also perfect love to God will be manifested. Pagkanindot, no? Nga makita di ay sa pagsulay kung unsa ka faithful, unsa ka adunay pagsalig sa Ginoo, unsa ka love nimo sa Ginoo. So and also one verse in the Bible in James chapter 1 and 2, gaingon diha, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials. No? So ikalipay nimo na kay dunay trials. That's why gitawagan siya nga trials, because it will mold you to be a better person. Kay ingon sa mao nga verse, it will develop perseverance. That's right. So another virtue nga very important nga ma-develop na to kung dunay mga trials nga moabot sa atong kinabuhi, mga kapaglaom. That's right. Mo na ang importante, mga kapaglaom, kung sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi mo nang na lifestyle na nimo ang mapasalamaton kapag laom, Pastor. Not just sa mga panahon nga hayahay kaayo ang kinabuhi, walay pagsulay, walay mga problema, apan dai kinahanglan po natong i-acknowledge ato pong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon nga ginasulayan ta. Tungod kay mo kini, no, sa mas tong ginabalik-balik din hiya, mo kini makapaligon sa tong pagtuod din sa Ginoo. And of course, right relationship with God enabled King Asa to face the war with courage. Yeah, that's true. We remember sa story sa 2 Chronicles, mga kapaglaom, nga peace and faithful kay si King Asa sa Ginoo, doon naging mga unexpected nga battles ang kinabuhi, gisulong sila kapag laom, Pastor. So unsay trials, unsay challenge ni King Asa, no, even nga faithful siya. Actually 10 years ingon sa Bible diha nga dunay peace sa kingdom. Peace unya, walay away, wala sila nakigubot, pero ang dako nga challenge pag abot ani ni Zerah na the Ethiopian nga mao kan ng ilahang kaaway nga makig-away bato kanila. Nganong nahimo mga dako nga trials nga challenge, daghan kaayo. Daghan kaayo mga sundalo kini si Thousands and thousands mga soldiers nga nagsulong. No, actually millions na sila nga millions nga mga tawo ni King ni Zerah the Ethiopian, kini mga Ethiopians nga ni atake, millions sila. I-compare sa mga tawo ni King Asa, tinunga lang sila kapag laom, Giselle. No, tinunga lang ang iya nga mga tawo. So dako nga pagsulay, no? Dako nga pagsulay. Unya, kung imong tan-awon in human perspective, murag dili makaya ang mao nga pagsulay. Murag mapildig yun sila atong mga panahon. Apa nakanindot, mga kapaglaom, mas dilabaw ang courage ni King Asa. No? Wa siya nagpadaog sa mga problema sa ilang kinabuhi or mga battles nga iyahang agian. Iyahang gibutang, iyahang pagsalig din sa Ginoo, ngingon siya bisag gamay lang kami, apa nasayod siya nga ang Ginoo nakig-away kauban kanila. So that's why kapag laom, Giselle, og sa ato mga kapaglaom, right relationship with God won't exempt you to face trials. No, mao nang experience ni King Asa. Then the second one, right relationship with God will give you courage to face the war, no? To face the trials and difficulties. So kining right relationship lang sa iya is our weapon, no, sa pag-atubang sa mga trials, ug mao kanang hitabo sa kang King Asa. That's right. Ang ikatulo, mga kapaglaom, nga point din hiya, right relationship with God brought victory. Amen. Mo ni ang nakanindot sa ato ang discussion nga bisan tuod sulayan ang usa ka tawo nga nagsalig nagtuo din sa Ginoo, apan sa taliwala sa mga pagsulay din kapag laom, Pastor, adunay kadaugan, adunay victory nga atong mahiaguman. Kay sa story, in the story, bisan milyon ang ilang kontra, katunga ra jud ang mga soldiers ba nga nag-away, pero ang complete trust sa Ginoo, nagampo si King Asa, nag-rely sa Ginoo, not on his own armies and on his own brilliance, not on his own strength, gitugyan sa Ginoo, nahimo silang malampuson. So right relationship with God, nahimog victorious ang iyang mga katawhan. So mahimo tang malampuson usab sa atong trials. Yes, so gikinahanglan dai ko paglaom, Pastor, nga kung mo atubang ta sa mga trials kinabuhi, dapat kuan pud ta, kanang lig-on pud ta, dapat aduna gid courage, no, brave ta nga mo sagubang sa mga pagsulay. Ang point na kapaglaom, Giselle, mga kapaglaom, is right relationship with God.
Yes, let us remember Romans 8:31 mga kapaglaom. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen. Pagkanindot. Sa atong balikan mga kapaglaom, ato ang nindating nga discussion, mo diretso ta sa ato ang second batch, sa ato ang mga prayer requests. Gikan kini kang Vladimir Anhaw. Iyaha nga prayer request kapag laong pastor, nga unta ilikay sa iyaha nga sa mga balatian, no? Labi na gyud sa COVID, nagpaampo po siya sa iya nga partner nga si Rosalyn sa Muyag. Hinaot niya magpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, gikan kinis kang Imelda from Sindangan. Aduna po a prayer request gikan kang kapaglaom Chantil. Iyaha nga prayer request kang kapaglaom Coco. Gikan nag-undergo kini kapaglaom pastor og brain surgery adtong July 11. Hinaot nga magpadayon siya iyahang kinabuhi. Usa ka ni ka 6 years old, bata pa kay kapaglaom pastor. Let us pray nga unta aduna siya alibyo nga Since 6 years old siya nangalagad sa Ginoo. Oh, I see. 6 years old siya, naghimong volunteer, labi na gyud sa Hope Channel, Manila. Let us also include in our prayer today, kapag Bibi Cruz Silvano, doon na po siya prayer request, alang nga sa iyahang anak nga si Chichi, nga tuwa sa abroad, o sa iyaha pod nga boss, nga nag-COVID gini kapag laong pastor, hinaot nga aduna siya proteksyon, labi na gyud sa mga balatian. Let us also include our prayer today, si kapag laong Darwin J, nga magpadayon ilaha nga Bible study hangtod sa 28. Dinaa sa Maasim, Sarangani Province, no? Aduna po prayer request din gikan kang Dali Poblete. Iyaha nga prayer request, iyaha nga daughter nga naa karon sa Riyadh, no? Og let us pray nga hinaot ang mag-negative iyaha nga swab test sa COVID-19. Doon na po tayo gikan sa ato nga FB Live, mga kapaglam gikan kang kapaglam Linda Bana. Let's pray for complete healing sa iyang friend, si Willie Peters, nga naa karon sa Holland. Complete healing. Also, coming from Joy Silvano, let us include in our prayer si Keith o sa whole family nga hinaot magpadayon ang ilahang protection. Labi na mga transaction nilang ginahimo, financial problem, financial support sa ilahang family. And of course, doon na po prayer request gikan kang Nika Abilianosa, prayer request kapag laong pastor for good health and complete protection and guidance from the Lord. Gikan kang kapag laong Victoria Navarro, let us also pray for complete healing sa tibuok na kalibutan. That COVID will flee away and disappear. Pag kinila sa iyang prayer. Additional prayer request makapaglaom gikan kang Darlene Loyola. Let us pray sa iyang safe flight og sa COVID test nga unta mag-negative ang mao nga result. Daghan ting salamat na sa ato ang mga kapaglaom. Nagtan-aw ka nato via FB Live. Let us request na kapaglaom pastor to pray with us once again. Okay, mag-aampo ta. Gamanan nga Dios niini nga takna sa kabuntagon Ginoo, nagahiusa kami sa pagdala sa mga hangyo nining among mga kaigsuonan. Yes. Among ginaampo o Dios nga ikaw magalikay sa balatian o magatabang sa kay Rosalyn sa Muyag nga siya magapadayon sa pag-alagad diha kanimo. Ginoo, among ginaampo usab si Nico Tabuldan nga siya magapadayon sa pag-ayo nga makaangkon siya fast recovery sa iyang brain surgery o Dios nga siya imong gigamit nga volunteer sa Hope Channel. Ikaw magapadayon sa paggiya kaniya, magapadayon sa pagpanalangin sa iyang kinabuhi. Among ginadala sa pag-ampo si Chichi nga tuwa sa abroad. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang pagtrabaho nga bisan pa ang iyang mga kauban dunay positive na sa COVID-19, apan o Diyos ginapangayo namo nga ikaw magaayo kanila ug magahatag og protection sa kay Chichi sa matag adlaw nga tanan. Among ginaampo Ginoo nga imong panalanginan si Darwin J. Formentera Minki nga ikaw magapadayon sa paggiya kaniya, hatagi siya kaalam samtang siya magapadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan nga matapos niya ang tanang mga doktrina o Dios aron nga makaplagan niyang kamatuoran o masabtan niya ang imong plano sa iyang kinabuhi. Amo usab ginaampo Ginoo nga ikaw magahatag og panalangin sa kay Duli Poblete nga hinaot unta
ma-negative ang result sa iyahang anak sa swab test nga nagatrabaho karon didto sa Riyadh sa Saudi. Hinaot o Dios nga malikay sila ni ini nga balatian. Amo usab ginadala sa pag-ampo si Willie Peters nga ikaw Ginoo magahatag og kaayuhan og panalangin sa panimalay. Si Keith og ang iya nga panimalay hatagi usab Ginoo og protection og kaoban man Ginoo ni Victoria. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang karon og ni Nika sa ilahang nga panlawas ayuha sila o Dios. Og amo ginaampo sa pinasahi usab si Sister Omega Flores, ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang nga siya naa sa hospital tanduga sa imong maayong kamot. Kaoban man Ginoo ni Darlene, ikaw Ginoo magatabang nga ma-negative ang iyang result sa exam sa swab test aron nga malikay siya sa balatian karon sa kalibutan. Ginoo ikaw nasayod sa kahimtang ni ining mga katawhan. Ikaw among dalangpanan kay kami nagasalig nga ikaw ang Dios nga makaayo sa bisan unsa nga balatian sa kalibutan. Ikaw ang tuburan sa panalangin o ikaw ang source sa tanang mga solusyon sa problema. Busa tubaga kining mga paghangyo sumala sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa tanang namong kalapasan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor sa nindot kaayo nga pag-ampo. Mga kapaglaom, amo ka mong ipasalamatan labi na gyud sa atong mga kapaglaom. Naglantaw ka nato silang lain yung mga panimalay, naglantaw sa ilang nga television set. Daghan kay salamat no sa inyong pagpakig-uban. Labi na gyud sa pag-ampo kauban kanamo sa atong mga kapaglaom po who are watching with us via FB Live. Yes. Thank you so much for sending your prayer requests and praise reports mga kapaglaom. Among kalipay nga amo ka mong maampuan sa tibuok namong kasing-kasing. Yes, kapaglaom Giselle, sa ato nga topiko no nga kinahanglan ba ang trials mo abot jud? Yes. No, kinahanglan ba? Yes, while we are still in this world, mga kapaglaom, doon na joy mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Ano usahay kapaglaom Giselle, wala ta na kay baluon say tuyo sa Ginoo nga nag-alagad man tag matinud-anon. Siguro I just want to remind all our viewers nga kung maabot ang mga pagsulay nga imong ginaatubang, keep on trusting the Lord. Wow. No? Sometimes it seems that God is messing up with our plans because of these trials. But if you keep trusting the Lord, you will know later unsa iyang plano sa imong kinabuhi and you will be successful. If God will mess up with your plans, it is because God has a better plan. Wow, pagkanindo. Thank you so much kapaglaom Pastor for that insight, no? Makapaglaom kung deeply rooted lang gyud ang ato ang pagsalig pagtudin ha sa Ginoo labi na gyud ubanan sa pag-ampo, Bible study, dili gyud ta mapukan sa kaaway kapaglaom Pastor. That's right. So in conclusion kapaglaom Pastor sa ato ang discussion. Yes, mga kapaglaom, hinaot nga kining atong episode karon nakahatag kaninyo kalipay diha. Keep on tuning in our Hope channel sa ato nga mga kaigsuunan. Now, I would like to remind everyone, through trial, God leads His children to perfect trust. Each fiery trial is God's agent for our refining. Each is fitting us for our work as co-laborers with Him. That's right, mga kapaglaom. Jesus said that in this world we will have tribulation, but in Him we can have perfect peace. Amen. It is through much tribulation that we are to enter the kingdom of God. The followers of Christ will often be sorely tried and afflicted, but Christ promised victory. Pagkaninda. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong pag-uban kanamo. Thank you sa imong panahon kapaglaom Yes, Pastor. thank you kapaglaom Giselle, and thank you sa ato nga mga viewers. That's right. Mga kapaglaom di sasabihin, your kapaglaom Giselle, reminding you of the promise in Philippians 4:19 that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And this is your kapaglaong Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.